Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natuklasan ni Attorney Renan na may nagbayad kay Evelyn para idiin sa kaso si Lilet. Welcome sa aking channel. Narito ang mga kaganapan na dapat nating abangan sa Lilet Matias. Makikipagtulungan na nga si Attorney Renan kay Lilet upang mahuli na ang totoong killer ni Attorney Meredith. Ramdam ni Attorney Renan na nagsasabi ng totoo si Lilet. Kaya pinagsabihan ni Attorney Renan si Era na wag nang magpalamon sa galit kay Lilet at makipagtulungan na lang sila para mahuli ang totoong killer. Bakas sa mukha ni Era ang takot, may kakaiba sa kinikilos ni Era. Walang kaalam-alam si Attorney Renan na may susunod na plano ulit si Era kay Lilet. Na talaga namang gigimbal kay Lilet, hindi daw mananahimik si Era hanggat hindi si Lilet ang nagdudusa. Samantala, sinisingil na ni Evelyn ang mastermind ng pagdidiin kay Lilet. Ibigay na daw nito ang pangako niya na halaga ng pera. Para makaalis na si Evelyn at hinding-hindi na magpapakita. Ngunit ayaw na bayaran si Evelyn, nagalit si Evelyn dahil hindi marunong tumupad sa usapan nila ang mastermind sa pagdiin kay Lilet. Binabaan lang si Evelyn ng tawag, kaya naman sa galit ni Evelyn ay naisipan na niyang lumantad sa mga pulis. Tutal naman ay nakokonsensya siya sa pagdidiin niya kay Lilet. Samantala, gumawa naman ng eksena si Patricia sa mismong bahay ng mga Matias. Ginulo ni Patricia ang kasiyahan nila, pinagdiinan ni Patricia na kriminal si Lilet. Bakit nakalaya pa daw si Lilet at hindi natuluyan? Galit na galit si Remir. Pinagtulakan ni Remir si Patricia na halos madapa-dapa nakakatulak at hila ni Remir. Sa tindi ng galit ni Tinang Ses, sinampal ni Tinang Ses ng napakalakas si Patricia. Para matauhan daw sa kasamaan ng ugali, ngunit walang talab kay Patricia. Sa tindi ng kapal ng mukha ni Patricia ay hindi na ito nasaktan. Bagkus ay nagbanta pa si Patricia na babalikan niya ang pamilya Matias. Lalong-lalo na si Lilet, nababaliw na si Patricia, napag-alaman na si Patricia din di umano ang kumausap at nagbayad kay Evelyn para idiin sa korte si Lilet. Kinagabihan, kinausap ni Ino si Lilet at may natuklasan si Lilet sa pagpunta ni Ino sa kanya. Totoo pala talaga di umano, na ginahasan ni Ino si Trixie. Kaya galit na galit si Lilet, tinakbuhan ni Ino si Lilet at wala nang nagawa si Lilet. Halos manlumo si Lilet nang malaman na pinagtanggol niya sa korte si Ino tapos ay niloloko lang pala siya. Lalong tumindi ang galit ni Lilet kay Ino at napatunayan na rapist talaga siya nang mapanood ni Lilet ang video live ni Siren na nagsasabi na inabuso siya Ino. Kaya galit na galit din si Lilet sa sarili niya, nagpalaya si Lilet ng isang rapist na katulad ni Ino. Babawi si Lilet kay Trixie, si Siren ang gagamitin ni Lilet para masampahan ng kaso si Ino. Tutal naman ay binulgar na ni Siren ang pinakatagong-tagong sikreto ni Ino. Kinausap ni Lilet si Siren ngunit ayaw ni Siren na si Lilet ang hahawak ng kaso, dahil si Lilet din ang dahilan kung bakit nakalaya noon si Ino. Painit na ng painit ang mga kaganapan at litong-lito na ang lahat ng mga manunood kung sino talaga ang sospek sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Sa tingin nyo, sino kaya talaga ang totoong killer? Marami-rami pa tayong aabangan, kaya kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video na ito. Salamat!